Abril, taong 2016, hating gabi sa isang liblib na bahagi ng bundok sa Samar, tahimik ang paligid ng isang malaking bahay na nagsisilbing sentro ng isang relihiyosong samahan. Sa loob ng compound, isa-isang pinapasok ang ilang kababaihang miyembro sa isang maliit na silid sa dulo ng bahay. Sa labas ng pinto, tahimik na naghihintay ang iba pang miyembro habang paminsan-minsan naririnig mula sa loob ang maihinang iyak at pagsusumamo ng ilang babae. Sa loob ng silid, naroon si Elias Adlawan, 54 anyos, ang leader ng religious group na tinawag na mga hinirang sa bagong daigdig. Para sa kanyang mga tagasunod, hindi siya ordinaryong tao. Itinuturing siyang huling sugo ng Diyos at tanging may kakayahang magligtas sa kanila sa nalalapit na umanong paghukom. Ayon sa mga aral ni Elias, ang mga babaeng pinipili niya ay may espesyal na tungkulin upang ianda ang bagong sanlibutan matapos ang delubyong umano'y papawi sa karamihan ng tao sa mundo. Dahil dito, maraming miyembro ang naniniwalang banalang bawat ipinapagawa ng kanilang leader. May ilang kababaihan na tahimik na sumusunod dahil sa takot. Ang iba naman ay pilit kinukumbinsing isang biyaya ang kanilang dinaranas at bahagi ito ng utos ng Diyos. Sa loob ng compound, bawal ang pagdududa kay Elias. Ang mga kumekwestiyon sa kanyang salita ay madalas mapahiya sa harap ng ibang miyembro o maparatangang mahina ang pananampalataya. May ilan ding tinatakot na mapupunta raw sa dagat-dagatang apoy kapag sinuwayang sugo. Ngunit sa gabing yun, isa sa mga babaeng miyembro ang unti-unti nang nawawalan ng paniniwala. Habang tahimik na naghihintay sa labas ng silid, pilit niyang iniisip ang mga bagay na matagal na niyang napapansin sa loob ng samahan. Ang babaeng yun ay si Rose Akayen, 27 anyos, at habang lumalalim ang gabi sa bundok ng Samar, nagsisimula ng mabuo sa isip niya ang isang mapanganib na desisyon. Ang pagtakas mula sa kultong matagal niyang kinakatakutan at pinaniwalaan. Bago naging kilala bilang leader ng mga hinirang sa bagong daigdig, isa lamang dating mangangaral si Elias at nagsilbing misyonaryo ng isang sektang Kristiyano sa Visayas. Mahigit 10 taon bago mabunyag ang mga nangyayari sa loob ng kanyang grupo, nagtayo siya ng sariling samahan ng isang remote area sa Samar. Ayon kay Elias, nakatanggap umano siya ng espesyal na mensahe mula sa Diyos. Ipinapangaral niya na malapit nang dumating ang isang malaking delubyo na lilipol sa karamihan ng tao sa mundo at tanging ang mga tagasunod lamang niya ang maliligtas. Dahil sa malalim niyang pananalita at paraan ng pangangaral, unti-unting naniwala sa kanya ang ilang residente mula sa iba't ibang lugar. May ilan na sumama dahil sa kahirapan at kawalan ng direksyon sa buhay. Ang iba naman may problema sa pamilya at naghahanap ng bagong simula na siyang ipinangako ni Elias. Kalaunan umabot sa halos 300 miyembro ang kanyang samahan. Sa loob ng komunidad, maigpit ang mga patakaran. May mga miyembrong pinutol ang komunikasyon sa sariling pamilya matapos sabihing makamundo at hadlang sa kaligtasan ang mga taong wala sa grupo. Bawal din ang pagkwestiyon sa mga aral ni Elias dahil itinuturing yung pagsuway mismo sa Diyos. Ayon sa ilang dating miyembro, kontrolado rin ni Elias ang halos lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Mula sa pananamit, pagkain, pagtatrabaho, hanggang sa mga taong maaari nilang kausapin. Habang tumatagal, lalo ring lumalakas ang impluwensya niya sa isip ng kanyang mga tagasunod. May ilan na handang ibigay ang kanilang mga lupa, pera at mga ari-arian para sa samahan dahil naniniwala silang malapit na ang katapusan ng mundo. Ngunit sa likod ng imahe ng isang relihiyosong leader, unti-unti ring nabubuo ang mas madilim na sistema sa loob ng kanilang komunidad.
At isa sa mga unang makakapansin nito ay isang babaeng minsang naniwala sa kanyang mga aral, si Rose Sakayan. 27 taong gulang noon si Rose at halos kalahati ng kanyang buhay ay ginugol sa loob ng samahan ni Elias. Dalaga pa lamang siya nang sumama ang kanyang pamilya sa grupo matapos hikayatin ng ilang kamag-anak na dati ng miyembro ng mga hinirang sa Bagong Daigdig. Dahil dito, lumaki si Rose na naniniwalang espesyal at banal ang kanilang komunidad. Sa loob ng maraming taon, naniwala siyang si Elias nga ang tunay na huling sugo ng Diyos. Ayon sa mga aral na paulit-ulit nilang naririnig, malapit nang dumating ang paghukom at tanging ang mga mananatiling tapat sa samahan ang maliligtas. Ngunit habang tumatagal, may mga bagay nang napapansin si Rose na unti-unting nagdulot ng pagdududa sa kanya. Napansin niyang may espesyal na pagtrato si Elias sa ilang kababaihan sa loob ng grupo, lalo na sa magagandang dalaga. Madalas silang ipatawag sa pribadong silid ng leader tuwing gabi, habang ang ilang miyembro ay pinagbabantaang huwag lumapit sa lugar. Kalaunan, may ilang babaeng miyembro ang nabuntis. Ngunit sa halip na questionin nito ng komunidad, ipinaliwanag ni Elias na ang lahat ng iyon ay banal na pagpapala at bahagi umano ng paghahanda sa bagong sanglibutan. Ayon sa kanya, ang mga isisilang mula sa piniling kababaihan ang magiging simula ng bagong lahi matapos ang pagdating ng delubyo. May ilang babae na tahimik na sumusunod dahil sa matinding takot at impluwensya ng lider. Ang iba naman ay pinaniniwala ang maswerte dahil pinili sila ng sugo. Ngunit may ilan ding nagtangkang tumanggi. Ayon sa mga dating miyembro, ang mga kumukontra kay Elias ay madalas ipahiya sa harap ng grupo. Ang iba ay pinaparusahan sa pamamagitan ng matagal na pagdarasal, gutom o sapilitang paghihiwalay sa ibang miyembro. May mga pagkakataon ding tinatakot silang mapupunta raw sa dagat-dagatang apoy kapag sinuway nila ang kagustuhan ng leader. Habang nakikita ni Rose ang mga nangyayari sa loob ng komunidad, unti-unti niyang napagtanto na may maling sistema sa ilalim ng relihiyosong samahan na minsan niyang pinaniwala ang banal. At habang lumalalim ang kanyang pagdududa, nagsimula na rin siyang matakot para sa sarili niyang kaligtasan sa loob ng kulto. Isang gabi, noong taong 2016, habang abala ang karamihan sa isang overnight prayer gathering sa loob ng compound, lihim na naghahanda si Rose Sakayan para sa matagal na niyang iniisip na pagtakas. Tahimik siyang kumilos upang hindi mapansin ng ibang miyembro. Alam niyang delikado ang kanyang gagawin. Sa loob ng kulto, may ilang loyal followers na inatasang magbantay sa paligid ng compound upang tiyaking walang miyembrong makakatakas o makikipag-ugnayan sa mga tao sa labas. Ayon sa mga dating miyembro, may ilan nang nagtangkang umalis noon, ngunit agad ding nahabol at napilitang bumalik matapos takutin o parusahan ng grupo. Ngunit para kay Rose, mas matindi na ang takot niya sa pananatili sa loob ng komunidad kahit pa sariling pamilya niya ay hindi niya maaaring pagkatiwalaan dahil sa kanilang loyalty sa grupo. Habang abala sa panalangin ng karamihan, dahan-dahan siyang lumabas sa likod ng compound at naglakad pababa ng bundok. Madilim at maputik ang daan. Ilang mahalagang gamit lamang ang kanyang dala at ilang beses siyang nadulas habang binabagtas ang masukal na bahagi ng lugar. Paminsan-minsan ay lumilingon siya dahil sa takot na baka may humahabol na sa kanya. Ilang oras siyang naglakad bago tuluyang makarating sa pinakamalapit na barangay. Pagdating doon, halos hindi na siya makapagpatuloy dahil sa pagod at kaba. Agad siyang humingi ng tulong sa ilang residente at kalaunan ay nakarating sa mga otoridad. Doon niya unang ikinuwento ang mga nangyayari sa loob ng samahan ni Elias.
Ikinuwento niya ang tungkol sa mahigpit na kontrol sa mga miyembro, ang umano'y pang-aabuso sa mga kababaihan at ang takot na matagal nang bumabalot sa loob ng compound. Ngunit sa simula, mabagal ang naging aksyon sa kanyang reklamo. Ayon kay Rose, may ilang lokal na opisyal at pulis sa lugar na tila may kaugnayan sa kulto kung kaya't nakaramdam siya ng pagkaantala at panganib. Sa kabila nito, hindi umatras si Rose. Kahit may takot na baka balikan siya ng mga miyembro ng kulto, ipinagpatuloy niya ang pagbibigay ng testimonya at pakikipagtulungan sa ilang pulis na naging masigasig sa pag-aasikaso sa kanya. Habang nagpapatuloy ang testimonya ni Rose, nagsimula ng mabuo ang mas malawak na investigasyon laban sa grupo ni Elias Adlawan. Nakarating ang impormasyon sa regional authorities at doon mas seryosong sinuri ang mga aligasasyon tungkol sa umano'y pang-aabuso at iligal na gawain sa loob ng kulto. Binigyan ng protective custody si Rose at inilagay sa isang pasilidad kung saan siya namalagi habang iniimbestigahan ang kanyang reklamo. Sa tulong ni Rose, nakalap ng mga otoridad ang sapat na impormasyon tungkol sa lokasyon ng compound at sa sistema ng samahan. Dahil dito, naghanda ang mga otoridad para sa isang operasyon sa bundok ng Samar. Madaling araw noong July 22, 2016, nang umakyat ang pinagsanib na puwersa ng pulisya at ilang social workers sa lugar. Dahil liblib ang compound, kinailangan pa nilang maglakad sa maputik at masukal na bahagi ng bundok bago makarating sa komunidad. Pagdating nila roon, nadatnan nila ang ilang miyembro na nagdarasal sa loob ng malaking bahay habang ang iba naman ay agad na nagkagulo nang makita ang mga otoridad. May ilang tagasunod na nagtangkang harangin ang operasyon at ipinagtanggol pa si Elias Adlawan. Ayon sa mga otoridad, may ilan pang sumisigaw na inuusig lamang umano ang kanilang sugo. Ngunit sa kabila nito, nagpatuloy ang operasyon. Sa pagpasok ng mga pulis sa iba't ibang bahagi ng compound, nakita nila ang ilang kababaihan at mga batang matagal nang nananatili sa loob ng komunidad at bihirang makalabas ng lugar. May ilan sa mga babae ang umiiyak habang inilalabas ng mga social worker. Ang iba naman ay tila takot at hirap magsalita sa harap ng mga otoridad. Samantala agad namang inaresto si Elias Adlawan sa loob mismo ng kanyang bahay. Nagpupumiglas umano ito habang inilalabas ng compound, habang patuloy pa ring sinasabing wala siyang ginagawang masama at siya raw ay inosenteng lingkod lamang ng Diyos. Sa araw na yun, tuluyan nang nabunyag ang malagim na katotohanan sa likod ng samahang matagal nang nagkukubli sa isang huwad na relihiyon. Matapos ang paglusob, nagsimula ang mahabang proseso ng investigasyon at paglilitis laban kay Elias Adlawan at ilan sa kanyang malalapit na kasamahan. Isa-isang iniharap sa korte ang testimonya ng mga dating miyembro, kabilang si Rose Akayen, pati na rin ang mga salaysay ng ilang kababaihang matagal umanong nakaranas ng pang-aabuso sa loob ng kulto. Lumabas din sa investigasyon kung paano unti-unting nakontrol ni Elias ang isip at buhay ng kanyang mga tagasunod gamit ang takot, relihiyon at paniniwalang malapit na umano ang katapusan ng mundo. Ang ilan sa kanyang malalapit na tagasunod ay naharap din sa kaso dahil sa pagtulong umano sa pagpapatupad ng mahigpit na sistema sa loob ng komunidad at sa pagtatago ng mga ilegal na gawain ng grupo. Samantala ang mga nailigtas mula sa compound ay isinailalim sa counseling at rehabilitation. Ayon sa mga social workers, marami sa kanila ang nahirapang bumalik agad sa normal na buhay dahil matagal silang nahiwalay sa labas ng mundo. May ilang bata ring halos walang alam tungkol sa tunay na sitwasyon sa labas ng komunidad dahil sa matagal nilang pananatili sa bundok. Para kay Rose Akayen, hindi naging madali ang kanyang naging desisyon na magsalita laban sa grupong minsan niyang pinaniwalaan. Sa loob ng maraming buwan,
Nakatanggap siya ng pagbabanta at panghuhusga mula sa ilan pang natitirang loyal followers ni Elias. Ngunit sa kabila nito, ipinagpatuloy niya ang pakikipagtulungan sa mga otoridad upang mailigtas pa ang ibang miyembro. Maging ang kanyang sariling pamilya ay halos itakwil siya sa kanyang nagawa. Ngunit nang lumaon dahil na rin sa counseling ay unti-unting nalinawan ang mga ito at tuluyang nanumbalik ang relasyon ng mga ito kay Rose. Sa huli, napatunayang may pananagutan si Elias Adlawan sa iba't ibang uri ng pang-aabuso at manipulasyon sa loob ng kanyang samahan. Ang lalaking minsang tinawag na huling sugo ng Diyos ng kanyang mga tagasunod ay tuluyan ding bumagsak sa harap ng batas. Sa huli, nagiwan ng mensahe ang kaso sa kung gaano kapanganib ang bulag na pagsunod sa isang tao. Maaari itong makaapekto sa moralidad ng isang individual dahil sa nagagawa nitong baluktutin ang mali at pagmukain nitong tama sa mata ng mga taong buo ang pananalig o paniniwala. Naway may nakuha kayong aral sa kaso natin ngayon, mga kakosa. Please like and share at huwag na rin kalimutan mag-subscribe.